Let us request Deacon Ira for the opening prayer. Let's pray. Purihin ka, Ama namin Diyos, na mapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami, Panginoon, dahil ang oras na ito ay pinagtipon-tipon niyo yung mga anak, Panginoon. As this day is a holiday for you, Lord, we thank you, Lord, for your grace and your sustaining mercy, Panginoon, na pinakita, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa iyong kaligtasan na pinagkalab niyo sa amin, Panginoon. Kaya ngayon, Lord, ay malaya kami sumasamba, nagpupuri at umaawit sa inyo, Lord. Lord, tulungan niyo kami sa aming pagsamba ngayon. At kayo po ang malahati, hindi aming sarili, Panginoon. Tulungan niyo kami magpakumbaba sa inyo, Panginoon, at ibigay ang aming sarili, buong buo, Panginoon, ang aming sarili. O Lord, forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Dinisin niyo kami sa iyong harapan, gawin niyo kami karapat-dapat, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, puspos, Lord, ay malaya kami sumasamba, nagpupuri, at walang ito po sa amin, Panginoon, ng kagalaan. Kaya maraming salamat po, Lord, sa oras ito, pangalan ng Diyos, ang aming sarili, Panginoon. Tulungan niyo kami magpakumbaba sa inyo, Panginoon, at ibigay ang aming sarili, buong buo, Panginoon, ang aming sarili. O Lord, forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Dinisin niyo kami sa iyong harapan, gawin niyo kami karapat-dapat, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, puspos, Lord, ay malaya kami sumasamba, nagpupuri, at walang ito po sa amin, Panginoon, ng kagalaan. Kaya maraming salamat po, Lord, sa oras ito, pangalan ng Diyos, ang aming sarili, Panginoon. Tulungan niyo kami magpakumbaba sa inyo, Panginoon, at ibigay ang aming sarili, buong buo, Panginoon, ang aming sarili. O Lord, forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Dinisin niyo kami sa iyong harapan, gawin niyo kami karapat-dapat, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, puspos, Lord, ay malaya kami sumasamba, nagpupuri, at walang ito po sa amin, Panginoon, ng kagalaan. Kaya maraming salamat po, Lord, sa oras ito, pangalan ng Diyos, ang aming Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Let us offer now our praise and worship for the Lord. Death has no power over us. Thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Let us sing victory in Jesus. To save a wretch like me, I heard
redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing In Him we have redemption through His blood, forgiveness of our trespasses. According to the riches of His grace, are you washed in the blood? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood?
is through Jesus' blood, which is poured out for many, for the forgiveness of sin. Let us sing nothing but the blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Naught of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Ito ay isang dakilang pagkakataon muli upang magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng katakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay tinatawag na mapalad sapagkat ang hapong ito ay muling pag-alaala ng dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na nagugat sa kanyang malalim na pag-ibig sa sangkatauhan. Ngayon po ay aalalahanin natin ang huling hapunan gaya ng ginawa ni Jesucristo at ng mga alagad bago sila nagtungo sa hardin ng Getsemani. Ito'y inihabili niya upang gawin ng kanyang mga alagad upang siya'y alalahanin. Ang huling hapunan ay isa sa dalawang ordinansa na pinatutupad ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang una ay ang bautismo sa tubig at ang pangalawa ay ang huling hapunan. At ang banal na salita ng Diyos ay meron ding babala para sa gaganap nito ng hindi tama. Kaya ako'y nananawagan sa ating mga kapatiran na kung ikaw ay hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo, mangyaring mag-observe po muna lamang sa pag-alaala ng
huling hapunan sapagkat ang Biblia ay mahigpit na nagtuturo that it is union first before communion. Bago po tayo tumungo sa pagtanggap ng mga elemento na sisimbolo ng katawan, at ng dugo ni Jesucristo, tayo po ay magsiyuko at tayo manalangin. Panginoon naming Hari, kataas-taasan naming Diyos, sa iyong banal na luklukan kami muli nagpapakumbaba, Panginoon. Tumatawag kami sa trono ng iyong biyaya, O Diyos, at aming ibinababa ang aming sarili, sapagkat tunay kang makapangyarihan, Diyos. Panginoon, ano man ang aming mga pagkakasala na nagawa sa iyo, patawarin niyo po kami. Marapatin niyo po kami, Panginoon, sa pagtanggap ng tinapay. Ang tinapay na sisimbolo ng iyong katawan. Ang katawan na inialay sa sakripisyo. Sa bawat laman mo na nagkapunit-punit, O Diyos, nahirapan na tumanggap ng pait at sugat sa bawat natay na tinanggap. O Diyos, ito'y nagpapakita lamang, Panginoon, ng iyong katapatan, Lord. Sa iyong bitiin na kami ay nakasama sa iyo. Panginoon, hindi ko namin matutumpasan ang sakripisyo ng ginawa mo. Salamat, Panginoon, at inialay mo ang sarili mo, Panginoon. Na siya na nahirapan, Panginoon, at hindi na kami pagkusahan, sa pait ng bunga ng kasalanan, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Lord, na tinis mo lahat maging ng mga kahiyan. At sa bawat sugat at bawat latay, na sa laman mo, Panginoon, ay tinanggap. O Diyos, hindi na kami makakaranas pa ng sakit at pait, Panginoon, sapagkat tinanas mo ng lahat ang para sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo ngayong hapon, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong dakilang sakripisyo. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin ito ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ganon din naman ang saro na sisimbolo ng kanyang dugo. Dugo na itinigis upang magkaroon ng paglilinis ng kasalanan. Dugo na sumisimbolo ng kanyang sariling buhay ay ating pasalamatan at ipanalangin sa ating Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pagdakila sa buhay na wagas, O Lord, sa iyong sariling buhay na itinigay sa krus upang magkaroon ng paglilinis ang aming kasalanan. Panginoon, nagpapasalamat po kami na hindi mo ipinagdamot ang iyong sariling buhay alang-alang sa amin. Tanda, Lord, at pagpapakita mo ng dalisay mong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. O, tunay ka na matatawag na kaibigan at aming Ama. Isang tunay na kaibigan na handang magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga minamahal. Isang dakilang Ama namin, Panginoon, na handang isakripisyo ang lahat upang magkaroon ng katumbusan ng aming mga kasalanan. Panginoon, hayaan yung dakilain ka ng bawat isa ngayong hapon, Lord. Sapagkat karapat-dapat lamang na dakilain ang iyong dakilang sakripisyo, Panginoon. Napakamahal ng pagkatubos niyo sa aming mga kasalanan, O Diyos. Nararapat lamang, Panginoon, na aming itong pahalagahan at ang kataas-taasang luwalhati ay isa'y lamang ihalay. Maraming salamat po. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming panalangin. Marapatin niyo po kami sa pagtanggap ng tinapay, maging ng saro sa sisimulo ng iyong buhay. Salamat po. Panalangin po namin ito ng may salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. This do
in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is a New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you do shew the Lord's death till he comes. Heavenly Father, our most gracious God, Lord, we honor you and we praise you and we magnify your name. For indeed, you are a wonderful God, a magnificent Savior. Salamat po, Diyos. Nawa ang hapong ito ay magsilbing paalala sa amin na mayroong tunay na Diyos na nagmamahal sa amin at mayroong Panginoon kaming dapat paglingkuran at luwalhatiin hanggang sa huling yugto ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa iyo ang kataas-taasang pagluwalhati sa hapong ito. Itinataas ka namin ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. This is the word of God from the book of John, chapter 15, verses 1 to 11. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Praise the Lord for the reading of his word. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His
Jesus. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Good morning po sa lahat. Para po sa ating mensahe sa umaga pong ito, nais ko pong yayahan ng bawat isa na kunin natin ang ating mga Biblia at buksan po natin sa John chapter 15 verses 1 to 11. At babasahin ko na lamang po para sa inyo at pakisundan nyo na lang ako sa inyong mga Biblia. So John chapter 15 verses 1 to 11, sabi po dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered and thrown into the fire and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At sa bahagi po na ito ng John chapter 15 verses 1 to 11,
ay makikita po natin ang analogy na ibinigay ng ating Panginoon sa mga alagad. At upang maunawaan po natin ang analogy po na ito na ibinigay ng Panginoon sa ating sa mga alagad, ay ating pong papansinin din ang background po ng bahagi na ito ng chapter 15. Ito po ay kasama nung pasimula doon sa chapter 13 na kung saan ang senaryo po dito ay sama-sama po sila sa tinatawag na the Last Supper. Yung huling hapunan bago dakpin ang ating Panginoon upang ipako at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. So dahil sa nalalaman ng Panginoon ang nalalapit niya na pagtungo sa krus ng Kalbaryo upang mag-alay ng kanyang buhay, ay nabanggit niya po sa mga alagad na sila ay kanyang iiwanan. Yan po yung isa sa mga issues dito, kung kaya't dumating po dito sa chapter 15 na ginamit na analogy ng ating Panginoon ang patungkol po sa the vine and the branches. Then pangalawa po na issue dito na sa nalalapit na pagtungo ng ating Panginoon doon sa krus, ay binanggit niya rin po na isa sa kanyang 12 alagad ay magkakanulo sa kanya. At sa makatuwid ay hindi niya talagang tunay na alagad. Hindi talagang tunay na mananampalataya sa kanya. Hindi talagang tunay na tagasunod sa kanya. At ang tinutukoy niya po ay walang iba kundi si Judas. So dito po ang pamagat ng mensahe na ating pag-usapan ay the true vine and the branches. Simply the true vine and the branches. Ngayon, sa mensahe po na ito ay may 4 po tayong napakahalagang mga papansinin at pag-uusapan. Una, na atin pong makikita simula po sa verses 1 to 3 ay yung the picture o yung larawan. Now, yung larawan po na ito, yung picture po na ito, there are 4 basic parts. Meron pong 4 na basic na bahagi. So, yung una ay yung picture ng the vine. The picture of the vine. Sabi diyan ng ating Panginoon, I am the true vine. So yung vine na binabanggit dito ay napakalinaw po na ang ating Panginoong Hesukristo. At kung ating mapapansin din, ay binigyang diin niya diyan yung pagsasabi na He is the true vine. Alam niyo po, binigyan ng diin ng ating Panginoon ang kanyang pagiging tunay na puno ng ubas, sapagkat ang Israel ay kinikilala din po nila si Abraham bilang puno ng kanilang lahi. Di ba nga ang tawag kay Abraham ay Amang Abraham. So, yung loyalty ng marami sa mga Israelita, lalo na yung kanilang pagkilala ng kanilang nagsisilbing pinakapuno ng kanilang lahi, ay si Abraham. Kaya nakakaranas po ang ating Panginoon na hindi po siya paniwalaan pagdating po sa bilang meron pong karapatan na mangaral sa kanila, magturo sa kanila. Ang kanila pong sinasabi at pinagmamalaki ay ang kanilang pagiging binhi ni Abraham.
So, kaya binigyan diin ng ating Panginoon ang kanyang pagiging tunay na puno ng ubas dahil po sa ganyang isyo pagdating po sa mga Hudyo o sa mga Israelita. At pangalawa po na dahilan ng pagbibigay diin ng ating Panginoon ng sa magitan ng pagsasabi niya na I am the true vine ay sa magitan din po ng ating pag-alaala ng 7 I am statement ng ating Panginoon dito po sa aklat ni Juan. So this 7 I am statement of the Lord is the backbone of the Gospel of John. Ngayon po, atin po itong papansinin sapagkat napakahalaga din po ito pagdating po sa pagbibigay diin dyan ng ating Panginoon ng kanyang pagiging tunay na puno ng ubas. So, ang una po na sa 7 ng 7 I ams o sa 7 I am statement ng ating Panginoon ay yung nabanggit doon sa John 6:35 and then sa verse 41, sa verse 48 and verse 51 na sabi niya doon, I am the bread of life. And then sa John 8 verse 12 and chapter 9 verse 5, I am the light of the world. And then sa John chapter 10 verse 7 and verse 9, I am the door. And then sa John chapter 10 verse 11 and verse 14, I am the good shepherd. And then sa John chapter 11 verse 25, I am the resurrection of the life. And then sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. At dito nga po sa chapter 15 sa verse 1, I am the true vine. Alam niyo po ang dahilan ng ating pong pag-alaala sa 7 statements na ito ng ating Panginoon o 7 I am statements. Na koneksyon po dito sa pagbigay diin ng Panginoon na sinabi niya, I am the true vine. As the true vine of the branches, ang kanya pong nais bigyan ng diin po dito, as the true vine, He is the source of all needs of every believer. Siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng kailangan ng bawat mananampalataya na dito po ng mga sanga. Siya po ang source ng lahat ng pangangailangan. And then pangalawa po na larawan na iginuhit ng ating Panginoon na mapapansin po natin dyan ay yung the picture of the vine dresser. Pagkatapos sabihin ng Panginoon, I am the true vine, sabi po dyan, and my Father is the vine dresser. So vine dresser means the gardener, the farmer, the caretaker. Na ibig sabihin din a land worker and at the same time a land owner. So as a vine dresser, as a land worker and a land owner, meron po siyang karapatan at kapangyarihan na gaya po ng binanggit dyan ng ating Panginoong Hesukristo. Nasabi dyan, and my Father is the vine dresser. And then sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. So dito naman po sa paglalarawan ng ating Panginoon o pagguhit ng ating Panginoon sa ikalawang larawan po na ito, larawan ng the vine dresser. Ang vine dresser po dito ay malinaw na binanggit ng ating Panginoon na walang iba kundi ang Ama. At bilang vine dresser, which is also
a land worker and a landowner, meron po siyang karapatan, meron po siyang kapangyarihan sa kanyang mga gawain na ginagawa mula sa vine hanggang sa branches. Una, he tills the ground. Siya po ang naghanda ng pagtataniman. And then pangalawa, he plants the vine. Kung maalala po natin sa John 3:16, ang sabi po ng uri ng ano po rito, no, ng pagkasabi na ang Ama bilang vine dresser na siyang nagtanim, ang uri ng pagtatanim niya sa vine sa ating Panginoon ay yung sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave, He sent His only begotten Son, that those whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So, kanya pong ipinadala ang kanyang bugtong na anak. That's how He plant the vine. Kaya nga sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 2, for He grew up, tumutukoy po sa ating Panginoong Kristo, for He grew up before Him like a young plant, and like a root out of a dry ground. He had no form or majesty that we should look at Him, and no beauty that we should desire Him. So ang Ama ang naghanda ng lupa, ang Ama ang nagtanim sa puno, and then pagdating naman po sa mga sanga, sabi po dyan, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. So siya din po ang naglilinis. He pruned the branches. And then, He stimulates the growth. He cuts off the dead branches. He throws them into the fire. He gathers fruit. So, ang mga trabaho po na ito, ang gumagawa po ng mga trabaho na ito ay ang Ama as a vine dresser and as a land worker, at the same time a landowner. Ito po ang kanyang gawain. Siya po ang naghanda ng lupa, nagtanim ng puno, at naglilinis ng mga sanga, nagpapalago dito, at nagtatapon sa mga tuyo na mga sanga na hindi namumunga, at tinatapon niya sa apoy, at sa bunga naman po ng mga sanga ay tinitipon niya. Then pangatlo po na larawan na iginuhit ng ating Panginoon. Dito pa rin po sa verse 2, sa unang bahagi, ay yung the non-fruit-bearing branches. The non-fruit-bearing branches. So this non-fruit-bearing branches is simply speaks about the non-true believer. Sa mga ditunay na mga mananampalataya, a religious but lost, a disciple who professes Christ but does not possesses Christ. Sinasabi nila na Christian sila, pero wala naman si Kristo talaga sa kanilang buhay. At higit sa lahat, this non-fruit-bearing branches is the branch of Judas. The primary, ang promotor po na sanga na ito, na hindi namumunga, ay tumutukoy po kay Judas. And then the fourth picture na inilarawan ng ating Panginoon
ay yung the picture of the fruit-bearing branches na nabanggit po dyan sa ikalawang bahagi ng verse 2. Na sabi niya, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. So dito naman po yung nabanggit yung mga namumunga na mga sanga. At nabanggit po yung ginagawa ng Diyos sa mga namumunga na mga sanga po na ito. Ang sabi po dyan ay kanya pong nililinis. Sa ano pong layunin? Upang lalong maging mabungahin. Nililinis niya po ang mga sanga nito upang lalong maging mabungahin. So ano-ano pong mga principles ang dapat po nating maunawaan sa bagay po na ito, sa paglilinis ng Diyos sa mga namumunga na mga sanga. Nabanggit po natin na kagaya po ng puno ay tumutukoy sa ating Panginoon, at ito pong the fruit-bearing branches ay tumutukoy po sa mga tunay na mga mananampalataya. But then, in spite of being true branches, which is also bearing fruits, kahit po namumunga na ang mga sanga po na ito, ay nililinis ng Diyos. Patuloy niyang nililinis upang lalong mamunga. At minsan, yung uri po ng paglilinis ng Diyos sa mga sanga na ito na tumutukoy sa mga tunay na mga mananampalataya ay hindi po naiibigan ng ibang mga mananampalataya. Dahil minsan ay mahirap, masakit ang uri ng paglilinis ng Diyos sa buhay natin ng mga Kristiyano. But then that's the reality of the life of every true believer. Kaya huwag po tayong magtataka sa mga dumarating po sa atin minsan na masasakit na pangyayari sa ating buhay. Dahil maging sa mga namumunga na mga sanga ay patuloy na gumagawa ang Diyos sa kanyang paglilinis sa buhay ng bawat isa upang lalo po tayong maging mabungahin. So minsan, ang mga ginagamit po ng Panginoon sa paglilinis sa atin ay unang-una yung kanyang salita. Diba? Sabi dyan ng Panginoon, and every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. And then sa verse 3, already you are clean because of the word that I have spoken in you. So sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, so sa habang po sa pagsasaliksik natin ng banal na kasulatan, sa pagbabasa po natin ng Biblia, sa pagkikinig po natin ng mga mensahe mula sa salita ng Diyos, ay doon po natin natututunan yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay at yung mga hindi kalooban ng Diyos sa ating buhay. Habang nalalaman po natin yon, ay natutunan po natin kung ano ang mga dapat at di dapat sa ating buhay. At bilang mga tunay na mga mananampalataya, ang karaniwan po nating ginagawa ay ating pong tinatalikuran, ating pong winawaksi sa ating buhay ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At yung mga kalooban ng Panginoon sa ating buhay ay yun po ang ating sinusunod. Yun po ang ating nilalakaran. So yun po ang karaniwan na nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya o mga tunay na mga mananampalataya habang nalalaman po natin sa magitan ng pakikinig, sa magitan ng pagbabasa, sa magitan ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And then, pangalawa po na napakahalagang bagay na atin pong titingnan dito ay atin pong mapapansin mula sa verse 4 hanggang verse 5, at ito naman po yung
the priority. So ano po ang pangunahin sa buhay ng mga tunay na sanga ng ating Panginoon na hinalintulad niya mismo ang kanyang sarili sa puno ng ubas, tunay na puno ng ubas. So sa sa pangunahin yung priority ay at hindi pong papansin dito sa magitan ng praise na sabi ng Panginoon, abide in me. So yung words po na ito na abide in me, ito po ay nagpapahiwatig at nagsasabi patungkol sa the responsibility of every believer. The responsibility of every believer. Na yung responsibility po na yun ng bawat mananampalataya, na yun po ang pangunahin o yung priority, ay yung manatili sa puno. Sabi ng Panginoon, abide in me. So on our part, na mga mananampalataya, ay responsibilidad po ng bawat isa na manatili sa ating Panginoon. So yung kahulugan po ng word na abide, to remain, to stay, and then to dwell with or to dwell in, to persevere, not to be in and out, yung lulubog, lilitaw, mawawala, darating, yung parang kagaya po na nangyayari minsan sa ibang mga Kristiyano, ngayong linggo ay attend, sa sunod ay absent, sa sunod na linggo ay present, sa sunod na linggo ay absent na naman. Isang buwan na present, isang buwan na absent, na bakasyon. So hindi po yan ang uri ng sinasabi rito ng Panginoon na abide. To abide means to persevere, not to be in and out. Pag sinabing abide is to remain, to stay. To stay closely connected to the Lord. To remain intimately associated and connected with. So yan po ang ibig sabihin ng abide dito. And then, nabanggit po ng Panginoon na sabi niya, abide in me, at tumutukoy po sa responsibility natin sa ating bahagi na manatili din po tayo sa Panginoon. And then, sabi niya, and I in you. So dito makita po natin yung phrase na ito na nagpapakita na ito po yung result ng pananatili natin. Na ano po yung result na yan? Ang Panginoon din ay sa atin, mananatili sa atin. So, that's the result. Yan po ang pansinin naman natin dito, yung the result. So, dito makita din po natin na ito po ay nasa imperative mood. Ito po ay utos. Hindi po ito suggestion, na ibig sabihin ay maaari po tayong may opsyon. Hindi po, kundi ito ay utos na ibig sabihin ang dapat po natin gawin dito ay sundin bilang utos. And then, makita po din natin dito sa verse 5, yung the reality. Ang realidad sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nasabi diyan sa verse 5, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So that's the reality. We can do nothing apart from the Lord Jesus Christ.
At dahil sa ang Panginoon po ang nagsasabi niyan, sa salita po ng Panginoon ay hindi po nagmimintis. Ang bawat sabihin ng ating Panginoon ang siyang tunay, ang siyang totoo. At tunay po na kung tayo ay malayo sa Kanya, hiwalay sa Kanya, ay wala po tayong magagawa. Kaya pagdating po sa pamumunga ng mga mananampalataya, ang dapat po nating pakatandaan ay yung mga kinakailangan upang tayo po ay mamunga. Na yung una sa mga kailangan po na yon, the branch must be attached to the vine. Pakasiguruhin po dapat natin na tayo nga ay nakakabit sa puno. Tayo nga ay mayroong totoo, tunay at personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. For apart from Him, if we are not truly connected with the Lord, we can do nothing. Upang tayo po ay mamunga ng tunay sa ating buhay Kristiyano, pakasiguruhin po natin na tayo po ay nakakabit sa puno. Pangalawa po na kinakailangan sa mga mananampalataya upang maging mabungahin, the branch must abide in the vine. Dapat din po ang mga sanga, ang mga mananampalataya ay nananatili sa puno, nananatili sa ating Panginoon. Sa papaano pong mga paraan nating gagawin ang pagpapakita ng pananatili sa ating Panginoon? Maaari po nating gawin at makita sa ating buhay ang ating pananatili sa magitan ng pananalangin, patuloy na pananalangin. Meron po tayong prayer habit sa ating buhay. Meron po tayong devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos. Naroon po yung nakikita sa ating buhay na atin pong isinasantabi ang ating sarili o hindi tayo po nagiging makasarili. Tinatanggihan po natin ang ating sarili. Naroon po yung ating pagsisikap na tayo po ay mapalapit sa Diyos. Gaya po ng sabi ni James sa James chapter 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. And then pangatlo po na kailangan sa mga mananampalataya upang tayo po ay maging mabungahin, the branch must be available to the vine. The branch must be available to the vine. One of the reasons kung bakit po hindi lumalago at hindi nagiging mabungahin ang marami sa mga mananampalataya at ay dahil po sa kawalan ng kanilang availability para sa Panginoon, para sa Kanyang gawain. Pagka ginamit ng Panginoon ang mga manggagawa upang ipaalam sa isang mananampalataya na siya ay nais na gamitin ng Panginoon sa Kanyang gawain, minsan ang nangyayari sa mga miyembro ay mag-aalibay dito, mag-aalibay doon, magdadahilan dito, magdadahilan doon ng kung ano-anong mga dahilan. At habang hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon, ay doon lalo na napapalayo sa ating Panginoon. So kaya, the branch must be available also to the vine for them to be fruitful upang sila ay maging mabungahin.
And then ang pangatlo po na napakahalagang bagay na dapat po nating pansinin din po dito ay yung nabanggit sa verse 6. Sabi rito sa verse 6 naman po, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered and thrown into the fire and burned. So dito naman po makikita po natin sa verse 6 na nabanggit na ng bahagya ng Panginoon doon sa verse 2, na yung binabanggit natin ay yung sinabi niya doon na the non-fruit bearing branches. Dito po sa verse 6 ay makikita po natin sa magitan ng sinabi ng Panginoon na if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branch are gathered, thrown into the fire, and burned. So ito po ay tumutukoy patungkol sa non-fruit bearing branches. And again, yung dahilan po kung bakit yung analogy po na ito ay nasabi ng Panginoon sa mga alagad is because also of Judas. At dito naman po sa verse 6, papansin po natin dito yung pagtukoy ng ating Panginoon patungkol sa the pretender. The pretender. Ang nagkukunwari na alagad ng ating Panginoon. Diba, kung mapapansin po natin, si Judas ay kasakasama ng ating Panginoon sa loob ng 3 taon. Nasaksihan niya ang mga himala na ginawa ng ating Panginoon, makapangyarihan na mga gawa ng ating Panginoon. Nasaksihan niya kung paanong magpabangon ng mga patay ang ating Panginoon. Nasaksihan niya kung paano magpalabas ng mga masasamang espiritu ang ating Panginoon. Nasaksihan niya kung paanong nagpakain ang ating Panginoon ng 3,000, ng 5,000 sa magitan lamang ng 5 tinapay, ng 3 isda. At na kung ano-ano pang mga mahimalang ginawa ng ating Panginoon gaya ng paglalakad sa ibabaw ng tubig. So na kung saan doon para po sa iba pang mga alagad ay lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos. Bilang Diyos. But then sa kabila po noon, si Judas po ay natagpuan pa rin bilang hindi tunay na alagad ni Kristo. Bilang hindi tunay na mananampalataya. At bilang hindi tunay na mananampalataya, bilang mapagkunwari na mananampalataya, ano po ang nabanggit dito ng ating Panginoon na the destruction of this pretender? So, let us take a look the destruction of this pretender na nabanggit dito ng ating Panginoon. Una, there are 5 sequels toward destruction of this pretender. Sabi diyan ng ating Panginoon, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch. Siya po ay itatapon. He will be thrown away. And then pangalawa, sabi po diyan, he will be thrown away like a branch and withers. He will be dried up. Siya po ay matutuyo. Then, pangatlo, sabi po dyan, they will be gathered. God will gather them. So sabi nga po ng ng Matthew chapter 13, 24 to 30, and then sa verses 36 to 42, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang
ang usbong at namunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito, at sinabi niya sa kaniya, sa kaniyang mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at ninyong pagbibigkisin upang sunugin, datapwat tipunin ninyo ang mga trigo sa aking bangan. And then sa 36 hanggang 42, nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagpagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya ay sumagot at nagsabi, ang nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama, at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at ang pagsunog sa apoy, gayon din ang mga mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpatisod at ang nagsipaggawa ng katampalasanan, at sila'y ipanggatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. So yun po ang mangyayari, ang distraction na mangyayari sa mapagkunwaring alagad na ito ng ating Panginoon, na particularly nga po ay tumutukoy kay Judas Iscariot. Then pang-apat po na sequel ng distraction ng pretender po na ito ay yung itatapon sila sa apoy. So nagaya po ng nabanggit ng Ezekiel 15 verses 2 to 4. Anak ng tao, ano ang higit ng puno ng baging kaysa alinmang puno ng kahoy? Ng sanga ng puno ng baging na nasa gitna ng mga punong kahoy sa gubat? Makakuha baga ng kahoy doon upang gawing anumang kayarian, o makakuha baga roon ang mga tao ng tulos upang mapagsabitan ng anumang kasangkapan? Narito, ihahagis sa apoy na parang panggatong at sinusupok ng apoy ang dalawang dulo niyaon, at ang gitna niyaoy nasusunog. Magagamit baga sa anumang gawain? Narito, nang buo pa hindi nagagamit sa anumang gawain, gaano pa nga kaya pagka nasupok ng apoy at nasunog, magagamit pa baga sa anumang gawain? And then sabi din po ng Matthew 7:19, bawat punong kahoy na hindi magbubunga ng mabuti ay pinuputol at inahagis sa apoy. So ayun po yung mga hindi namumunga, matatagpuan po sila na hindi din tunay na mga sanga sa ating Panginoon o mga mananampalataya sa ating Panginoon. At ang gawain ng Ama na siyang mayroong karapatan at kapangyarihan as vine dresser ay titipunin po sila at ihahagis sa apoy. At yan po ang panglima na sequel of the destruction of this pretender. They will be burned. They will be burned. So sabi nga po ni Jude doon sa chapter 1 verse 12, apostates are twice dead. Yung mga
lumalayo sa katotohanan dahil sa kanilang hindi pagiging tunay ng mga mananampalataya, they are twice dead. Why? Dahil sila po ay patay spiritually sa panahon na ito, and then sa buhay na darating, sila po ay magiging patay sa magitan ng walang hanggan na pagkahiwalay sa Diyos doon sa apoy ng impyerno. And then makita din po natin dito yung kasalanan ng ng pretender po na ito. Yung daming sin of this pretender ay yung kawalan ng totoong pananampalataya. Biro mo, kasama-kasama siya ng ating Panginoon sa loob ng 3 taon. Actually, siya ay isa pa nga pong treasurer. Among 12 disciples, siya po ang pinakahumahawak ng kanilang salapi. But then, in spite doon sa posisyon na yon at bilang bahagi sa 12 disciples ng ating Panginoon, hindi pa rin pala tunay na naniniwala o nananampalataya si Judas sa ating Panginoon. At dahil po doon ay hindi po sa talagang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. So yan po ang nakakalungkot at nakakatakot sa ibang nag-iisip na sila po ay Kristiyano. Sila po ay palaging kasama sa gawain ng Panginoon. Pero kagaya lang din pala ni Judas na sa kabila ng pagiging kasama ng ating Panginoon palagi, ay hindi pa rin pala talaga siya tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. At dahil po doon ay hindi pala siya tunay na ligtas. Hindi pala siya tunay na alagad ni Kristo. At bilang hindi tunay na alagad ni Kristo, sabi ng Panginoon, ang kapahamakan na mangyayari sa kanila, sila ay itatapon, sila ay matutuyo, sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at matutupok. And then, the fourth and last na mahalagang katotohanan na dapat po nating pansinin dito ay yung nabanggit dyan sa verses 7 to 11, yung the promises. Mapapansin po natin dyan yung mga pangako na mula sa verse 7 hanggang verse 11. So sabi po dyan, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. As the Father had loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my love or that my joy may be in you, and that your joy may be full. So dito po, mapapansin po natin dito, the first promise dyan ng ating Panginoon, and by the way, these promises was given only to the 11 disciples. Kasi kung babasahin po natin from chapter 13 up to chapter 15 sa ating pong passage, mapapansin po natin na nung binanggit ng Panginoon dito sa chapter 15 ang mga bagay po na ito, ay hindi na po nila kasama si Judas. Humiwalay na po sa kanila si Judas upang tumungo sa mga pari, upang ibenta, ipagkanulo na ang ating Panginoon. Kaya kung mapapansin din po natin, ang pagbibigay diin din po dyan ng Panginoon sa pagbibigay niya ng mga pangako na ito ay una, muli niyang sinabi ng madiin yung mga salita na abide in me.
Abide in me because the pretender, the non-fruit-bearing branch, na walang iba kundi si Judas, ay humiwalay sa kanila. Di ba sabi doon sa 1 John, sa 1 John chapter 3, 22 to 23, na kung saan sabi po doon na humiwalay sila sa atin sapagkat hindi sila sa atin. So yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Sa bawat humihiwalay sa ating Panginoon ay nagpapatunay lamang na hindi sila sa Panginoon. So yan po yung binigyan ng diin dito ng ating Panginoon dahil sa si Judas sa kanyang paghiwalay, dahil siya ay hindi naman talaga tunay na alagad ng ating Panginoon, dahil siya ay pretender, kaya siya humiwalay. Kaya ang madiin niya pong paalala sa mga naiwan na mga alagad sa 11 ay manatili kayo sa akin. Abide in me. So kaya dito, ang binibigyan natin ng linaw dito ay kung kanino ibinigay ng ating Panginoon ang mga pangako na ito. At malinaw po nating makikita na ito po ay ibinigay sa mga naiwan, sa 11 na naiwan na alagad ng ating Panginoon. In other words, sa mga tunay na mga alagad ng ating Panginoon. So ano po yung unang pangako ng ating Panginoon para po sa mga tunay niyang mga alagad? Una, sabi po dyan, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yung pangako po na answered prayer. Yung katiyakan na sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ang panalangin ng mga tunay na mga mananampalataya. Sabi nga po ni Alan Carr, when we are abiding as we should be, and we are drawing our life from Him, then His will be our will. That is, every time we pray and everything we pray for will fit perfectly with His will, and He will grant our requests. So habang nanatili ang mga tunay na mga mananampalataya sa ating Panginoon, ang kanilang kalooban ay ipailalim nila sa kalooban ng Panginoon, at dahil kalooban ng Panginoon ang kanila ding kalooban, at sa kanilang paghingi sa Panginoon sa panalangin, yung kanilang hihingiin ay tiyak na naayon sa kalooban ng Panginoon, kaya doon magkakaroon ng katiyakan ang isang mananampalataya, tunay na mananampalataya ng ating Panginoon, at magkakaroon siya ng confidence na ang kanyang panalangin ay tutugunin ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pananatili, ang kanyang kalooban ay kanyang ipinasakop sa kalooban ng Panginoon. At dahil yung kalooban ng Panginoon ang nagahari sa kanyang buhay, kaya pagdating din po sa kanyang mga hihingiin sa ating Panginoon, ay naroon ang katiyakan na ang kanyang pawang hihingiin sa Panginoon ay naayon sa kalooban ng Panginoon, at dahil doon, kaya sigurado ang kasagutan sa kanyang panalangin. So answered prayer. Pangalawa po na promise dyan ng Panginoon ay yung assured salvation. Assured salvation. Sabi dyan sa verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Prove to be my disciples. As you bear fruit, bear much fruit. At kaya namumunga ng marami ang isang Kristiyano dahil siya ay nanatili sa ating Panginoon na nakakabit. At habang siya ay nanatili nakakabit sa ating Panginoon sa true vine, ang lahat ng kanyang pangangailangan ay masusuplayan.
at siya ay magkakaroon ng buhay, ng sigla, at lalago sa kanyang pananampalataya at mamumunga. At habang siya ay nagiging mabungahin, ang sabi ng ating Panginoon, and so prove to be my disciples. Yun ang lalong magpapatunay ng kanyang pagiging tunay na alagad ni Kristo. Na ibig sabihin din, ang kanyang pagiging tunay na ligtas. Pagiging tunay na mananampalataya. So assured salvation, magiging secured, magiging assured ang isang nananatili sa ating Panginoon sa kanyang kaligtasan. So sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So mag-glorify ang Diyos habang namumunga ang mga mananampalataya dahil sa kanilang pananatili sa ating Panginoon. At habang namumunga ng marami, ay doon lalong tumitibay ang katunayan ng kanilang pagiging tunay na ligtas. And then, ang pangatlo po na promise ng ating Panginoon ay yung abiding love, yung pananatili ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po ng Romans 8:28-29, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, mananatili po ang pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya na yon habang sila ay nananatili sa ating Panginoon at nagiging mabungahin sila sa kanilang buhay Kristiyano, na yun ang lalo pang magpapatibay ng kanilang tunay na pagiging ligtas. At dahil po doon ay mananatili din ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. And then lastly, na pangako ng ating Panginoon sa verse 11 ay yung abundant joy, yung umaapaw na kagalakan. Sabi po dyan sa verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. So yung joy mismo na nasa ating Panginoong Hesukristo, yun po ang mismong joy na sa atin. Hindi po yung kagaya ng joy ng ating Panginoon, kundi mismong yung joy na nasa ating Panginoon, yun din po yung joy na mapapasa atin o sa mga tunay na mga mananampalataya. At ang sukat po ng kagalakan na yan ay hindi po partial, kundi sabi diyan ay yung nag-uumapaw na kagalakan. Alam niyo po, napakahalaga ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan sa gawain ng ating Panginoon ay naranasan po natin ang parabang napakabigat sa atin ang gumawa sa gawain ng Panginoon. Napakahirap po sa atin na sumunod sa panawagan ng Panginoon na tayo po ay gamitin niya at maglingkod sa Kanya. At ang isa po sa dahilan, katotohanan, ay yung kawalan po ng kagalakan sa puso ng isang Kristiyano upang siya po ay maging handa at hindi po mabigat sa kanya na maglingkod sa Diyos, maglingkod sa ating Panginoon. Atin na lang pong alalahanin sa mga time na tayo po ay napakasaya. Di ba, napakagaan po ng mga ating mga ginagawa. Hindi po natin nararamdaman ang bigat, hindi po natin nararamdaman ang hirap.
But then, dumarating po sa buhay natin na tayo po ay nabibigatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. At gaya po ng nakita po natin dito na malinaw na dahilan ay yung nawawala po tayo, nalalayo po tayo, at hindi po tayo nananatili sa ating Panginoon. Kaya ang sabi rito ng Panginoon, abide in me. Abide in me. Abide in me. So mga kapatid, marahil yan po ang nagiging kalungkutan natin. Kung tayo po ay mga mananampalataya na meron pong napaka-init na malasakit sa gawain ng ating Panginoon, we are frustrated, we are disappointed every time na nakikita po natin ng ibang mga mananampalataya o tayo mismo ay dumarating sa point na kung saan ay ayaw nating gumawa para sa gawain ng Panginoon sapagkat parang napakabigat sa ating pakiramdam na gumawa sa gawain. So, dapat po nating pansinin na marahil ang ating pong problema, ang nangyari po sa atin ay yung kawalan ng pananatili sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon uli sa verse 5, kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang sabi diyan ni Steve Lawson, walang magagawa na ibig sabihin kahit meron po tayong kahit meron po tayong mga accomplishment sa ating mga personal na buhay, accomplishment na gawa po natin dahil sinacrifice natin ang panahon, ang araw para sa Panginoon. Kahit linggo, kahit may gawain, ay mas pinipili natin na magtrabaho. Kaya nakapagpundar po tayo, kaya nakabili po tayo na kung ano mga bagay. But then, yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na wala kayong magagawa, na yung ginagawa na yun na sinasabi ng Panginoon ay yung walang mga value sa harapan ng Panginoon na mga accomplishments. Mga bagay na naipundar na kung saan sa harapan ng Diyos ay walang halaga, na kung saan ay walang nakalaan na gatimpala pagdating po doon sa kaharian ng ating Panginoon. And then, kung ating sinasabi na kahit tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia, kaya kahit tayo ay hindi nananalangin, kahit tayo ay hindi dumadalo sa gawain ng Panginoon, ay kayang-kaya po nating lumago sa ating spiritual life, then nagkakamali po tayo. Ang salita po ng Panginoon ay hindi po magmimintis ng sinabi ng ating Panginoon na kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. There is no other way for us to grow in our Christian life. Kung hindi po tayo mananatili sa ating Panginoon, there is no growth that will happen in our Christian life. There is no growth in the ministry that entrusted to us ng ating Panginoong Kristo. Ang madiin po na paulit-ulit na binanggit dito ng ating Panginoon ay yung salitang abide in me. Abide in me. So kung nais po natin ng siguradong paglago ng ating Christian life, pag-mature natin sa pananampalataya, abide in the Lord Jesus Christ. Kung nais po natin ang paglago ng gawain ng Panginoon, hindi po marahil necessarily through quantity,
kundi quality ng spiritual, ng pananampalataya, ng pamumuhay ng mga miyembro. Abide in the Lord Jesus Christ. Tayo po ay dapat manatili sa ating Panginoon so that we can expect of growth. Una, sa ating buhay, growth sa ministry, sa gawain na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Marahil napafrustrate din tayo sa iba pa po, no, na yung pala ay mga non-fruit bearing branches. Yung pala ay mga kagaya ni Judas. And so, let us be reminded about this truth also. Na meron din pong kagaya ni Judas na kung saan ay unawain po natin na kung walang bunga na nangyayari, then we must understand, we must remember Judas na kasama din po ng ating Panginoon. And so, siguro, ang isa po nating gagawin, din maglaan po tayo ng ating lakas, ng ating panahon, doon po sa talagang makikita natin tunay na sanga na namumunga upang lalo pa po silang mamunga. Let us not exhaust our strength, exhaust our time doon po sa mga dry branches, sa mga patay na mga sanga, na kung saan ay nire-represent ni Judas. So ganyan po dapat ang ating pangunawa sa ministry, upang tayo po ay mailayo, maiiwas sa matinding frustrations, at upang tayo po ay magkaroon ng kaluwagan sa magitan ng pagkaunawa, gaya po ng ipinalala sa atin ng ating Panginoon. Marami pong salamat, and God bless you all. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God.
Give generously to him, and do so without a grudging heart. Then because of the Lord our God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Let us request Brother Lolay for the offertory prayer. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpasalamat sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, Lord, ng bawat isa. Salamat sa mga biyaya na natanggap namin sa buong isang linggo. At Lord, kami ay humihingi ng patawad, Ama, sa mga pagkukulang namin at sana ay magiging katanggap-tanggap ang aming mga pagbibigay bilang bahagi ng aming pagsamba. At anumang halaga na malikom namin, Panginoon, sa baging ito ay magagamit lamang namin para sa iyong gawain. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us run with perseverance the race marked out of us, fixing our eyes on Jesus. Let us sing, Dare to Run. The assembly of the faithful, surrounding yet unseen, is gathered as a witness to the race. And on the track awaiting are the runners of today. The call has come for each to take his place. The road ahead is narrow, the way is sometimes steep, and only the committed claim the prize. But standing at the finish, with arms outstretched to greet us, is the one who has endured the race and paid the final price. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of His Spirit, all to be victors in a race already won. Dare to run. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of His Spirit, all to be victors in a race already won. Dare to run. We must have our Savior's vision, compassion for the lost, courage for the future, love at any cost. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run with the power of His Spirit, all to be victors in a race already won. Dare to run. The closing prayer may we call on Brother Rico.
Tayo po yung manalangin. Pila na yung Panginoon, maraming salamat sa matagumpay na mga gawain ngayon sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa Sunday service. We thank you, Lord, for all the blessings, successful activities this week. Also thank you for the provision of our needs, lalo na sa protection ng COVID-19, Lord. We pray that after this Sunday service, may we continue our mission to spread your word and do good deeds to the people. We will continue our strong faith in you, glorify you, Lord. Panginoon, sa darating na mga araw, kami po ay nalangin na bibigyan mo po kami ng magandang pamumuhay at katahimikan. Give us, Lord, enough strength and good health. Sa pagtatapos, Lord, sa Sunday service, kami po ay umaasa na sa matagumpay na lahat na naming mga nalangin sa iyo, Lord, sa mga hinihiling namin, Lord, na apoy, bigyan mo po kami ng sa lahat na naming mga hiling, sa lahat naming mga provisions, Lord, na hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Yes. Lord, itong lahat ay aming pinapalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos at ang mayaman at umaapaw na pagpapala mula kay Jesucristo at ang patuloy na pag-iingat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay sumayin niyo palagi ngayon, bukas at magpakailanman. Amen and amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of his way. May the Lord find us faithful. May his word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. And for our announcements po, Okay, and let me just add this announcement to everybody. Please keep your cameras on during our worship service, for I am in monitoring for the attendance of our church dito sa Cabuco, sa Dasmariñas. And also, I would like to see that everybody is worshiping the Lord, so I could help you. No, so Locañas family, Brother Gilbert, Lacey, no, please next time keep your cameras open. Thank you and God bless you. this is our announcement po for the special number for the month of June. On June 13 po, si Brother Alvin Maglasang. On the 20th, si Brother Gilbert. And on the 27th, si Brother Loloy po. And don't forget po, our second part of worship this Sunday. Meron po tayong Anthem of Praise via YouTube that will air at 3 p.m. po. And our Bible banding
Eschatology is our topic still at 4 p.m. po via Zoom din po. And our worship schedule for the following week, we have our prayer bonding by group at 8 p.m. Every Tuesday po iyan. So yung mga wala pa pong groups, you may message me po or si Pastor OG po para mabigyan din po kayo ng groups niyo for prayer. And bonding is essential po, kaya wag po tayong magdalawang isip na mag-message to have your groups po. And on Wednesday, we have our Bible bonding din po at 8 p.m. via Zoom din po ito. And don't forget po our prayer meeting every Thursday, 7 p.m. via Zoom din po ito. And on Friday, we have our digital fellowship at 8 p.m. Via Zoom, we have our guest speakers and everyone po is invited, and tulungan po natin ang bawat isa, and lalo na po ang ating mga kapatiran from ICTUS to encourage them to attend also their ministry po. Ayan po, nasa screen po ang ating collection for last Sunday. And ito po ang pinaka-highlight po of the week natin. For this week, we have our dawn prayer this coming Saturday at 5:30 a.m. via Zoom. Everyone po is invited and attendance is a must po, and everyone po is welcome to pray and sama-sama po nating salubungin ang umaga ng Sabado with prayer po. And on the same day, on Saturday, we have our church meeting at 2 p.m. via Zoom. Who are the participants, the church workers, or the church officers, and the ministry representatives po. We will send the link na lang po doon sa mga participants po for the meeting. And to be part po ng ating anthem of praise, you may send your videos po sa ating Gmail or sa Facebook account po ng ating church po. Everyone po ay pwede pong mag-send ng kanilang special number po. And that would be all. To God be the glory. God bless us all po for today. Happy Sunday po. Good morning, Pwede na po everybody, tayong magbatian. and God bless you. Don't forget to take pictures and send it to our GC today. At ganoon din sa GC ng CCF. Good morning, everybody. Good morning Happy po, Sunday. Pastor. Good Good morning po sa lahat. Pa-open na daw po ng camera para pa sa picture po. Okay. Ready? Brother One. Andrew, good morning. Picture po, smile. Ready? 1, 2, 3. Isa pa po. Closer. 1, 2, 3. Last na po. Michelle, Ready? closer daw, Michelle. Ready? 1, 2, 3. Thank you po. Happy Sunday. Happy lunch. Happy Sunday. Happy Sunday po sa lahat. Happy Sunday. Pastor, Yes. papasalamat lang po ako sa pag-pray po. Kasi kahapon, yun nga po sa result ng laboratories, wala na pong problema. Sabi po Praise the sa akin, sabi po ng doktor sa akin, baka taba-taba lang yan. Kala ko baka bulate lang yan. sabi niya, opo, sabi niya, konting ano lang diet